Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang panibagong kwento ni Yuan. Dear Kuya E, nakakatuwa na marami ang magagandang sulat ang pinapadala sa inyo. Kuya E, kahit hindi ako madalas magpadala ng email ay palagi pa rin ako nakikinig. Kahit ilang beses pa itong napakinggan, inuulit ko pa rin. Ganun ang solid, no? Naiyak ako nung binasa mo ang kwento ni na Marco at Marie. May malaki talaga silang impact sa buhay ko. Naiiyak ako kasi wala akong nagawa noon. Kung siguro ay hindi ako bata noon, mas mapapaayos pa sana ang lahat. Natuwa din ako sa mga ilang comments sa mga nakaraang kwento. Binalikan ko ang unang kwento ko sa iyo. May nag-wish na sana ay maging okay ang love life ko. Sa totoo lang Kuya E, sobra akong masaya sa aking buhay ngayon. Yun na po muna yung sasabihin ko. Kapag po kasi dumating ang huling sulat ko, panigurado, happy ending na ito. Next month, October 17 ay mag 1 year anniversary na ang una kong sulat sa iyo. Ang bilis ng panahon. Nakakatuwa at nakakalakas ng loob ang mga comments na nabasa ko. Salamat po. Ito na po ang kwentong buti na kayanan ko at nalagpasan ko. Mabilis lang ang lahat pero marami akong natutunan. Naulit na naman kasi ang katangahan ko. This time, mas marami pa akong ginawang kabaliwan. Akala ko hanggang sa kanta lang ang isang linggong pag-ibig. Pwede pala sa totoong buhay mangyari. Ang pagkakataong ito ay nangyari noong isang Biyernes na mainit na summer. Bago pa lamang ako sa trabaho. Wala pang isang taon. Bagito pa lamang ako sa work noon. Madaming hindi pa alam. Under training pa ako noon pero isang tawag ang natanggap ko sa isang walang pangalang number. Naka 2 missed calls na pala. Hindi ko napansin. Nagpakilala siyang si Joel. Ibinigay daw sa kanya ang number ko ng boss ko. Halos 8 AM na noon at sinabi ako daw ang ipadadala sa isang seminar. Emergency, ako ang reliever. Yun daw kasi yung attend daw kasi ay nagkasakit. Mga 2 hours pa ang biyahe ng venue mula sa bahay ko. Sabi ng lalaking may magandang boses sa linya ay hihintayin daw ako. Magkita kami sa venue ng seminar at buong hataw, rumaragasa at gumulong-gulong kong ipinapakilala si Joel. Si Joel ay isang hindi katangkaran ngunit medium ang pangangatawan. Medyo balbon at higit sa lahat, mabait, saka gwapo. Nakarating ako sa venue nang halos gusto ko nang lumipad. Kakamadali ko, hindi ko namalayan. Nakabukas pa lang zipper ko after kong umihi sa CR ng venue. Paglabas ko sa CR ay isang lalaki ang nagsabi, "Boss, bukas ang zipper mo." Nakaputik. Kapalang underwear. Minagagalit ba? Sabay tawa ng pilyong sinabi ni Joel. Mukhang galit ang atin. Maski daw ang kanya ay galit din pero iba ang umbok ng pants niya. Mukhang may morcon sa loob. Sa paglingon ko sa nagsabi ay sabay nagpakilala siyang si Joel. Nakakahiya. Namula ako noon. Ngiti lang ang nagawa ko at sabay sara ng zipper. Inaya ako agad sa isang cafeteria ng venue para mag-snack. Pinaregister niya daw ako kaya binigay niya yon ang mga meal stubs at ID. Instant, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Nagsimula ang seminar, magkatabi kami. Ayun, ang loko, inaantok. Palibasa matagal na siya sa work kaya kampante na siya. Ako naman ay nakatabi lang sa kanya habang lunch. Pinakilala niya ako sa lahat ng mga participant sa seminar. Naging relax na ako nung nagtagal. Kaya lang kapag may reporter, sharing at leader, syempre ako na yung matik na agad. Hanggang sa snack ulit ng hapon, na-relax na ako dahil masaya pala silang kausap. Puro mga lalaki, may asawa at anak na lahat ng participants. Mga green jokes ang pinag-uusapan. Napakalakas ng tawanan at maraming biruan dahil sobra na ring inaantok. May halo ding minsang reklamo sa trabaho at buhay-buhay may asawa. Panay sabi sa akin na huwag akong masyadong mabait at aabusuhin ako ng ibang kasamahan sa trabaho.
Kami lang ni Joel ang walang kargo. Pareho kami ng sitwasyon sa buhay. May edad na ang parents namin at ganun din kami lang din ang kasama sa bahay dahil lahat ng kapatid ay nag-asawa at nakabukod na. Hanggang sa nag-uwian na, marami ang nakangiti at welcome na welcome ako sa company. Sinasabi nila na ulitin sana na makasama nila ako ulit. Panay sabi sa akin ni Joel, huwag akong sasama sa kanila kasi puro inuman ang gagawin nila. Siya na raw ang bahala sa akin. Ihahatid daw ako. Si Joel ay niyaya akong umangkas sa motor. Astig yung big bike niya. Ihatid na lang daw niya ako sa amin. Huwag na raw akong tumanggi. Bago pa raw ako kaya dapat masunurin ako. Habang marami siyang kwento. At kapag lumalayo ako sa katawan niya ay nagpepreno siya para magkadikit kami ulit. Gusto niya nakahawak ako sa tagiliran niya. Nahawakan ko minsan ng tiyan niya. Higpitan ko raw ang kapit at bibilisan niya. Yun nga, nakuha lang ng 45 minutes ang biyahe at malapit na sa amin. Sabay sabi niya wag daw muna akong bumaba nun sa tapat na kami ng bahay. Baka daw pwedeng kumain muna kami. Sa isang ihawan kami kumain, nag-early dinner. Ewan ko ba nung mga panahon na yun, kagagaling ko lang sa isang matagal na relasyon na masakit na hiwalayan ay eto na naman ako. Kaya kahit alam ko na may ibang plano si Joel ay wala na sa akin yun. Bahala na siya kung ano yung gusto niya. Go with the flow na lang. Dami naming napag-usapan hanggang sa napunta kami sa buhay pag-ibig. Single daw siya. Kakahiwalay lang sa matagal na relasyon. Kuya nung oras na yon naisip ko siguro may dahilan bakit kami nagkakilala. Hanggang ginabi na kami sa kwentuhan. Pero habang nagtatagal, lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Pwede raw ba siyang makitulog? Kaya ayun nga, mabilis na yung pangyayari. Pumayag ako. Pagdating sa bahay, pinakilala ko na kasama ko sa work na tama naman na totoo. May dala siyang balot at penoy, pasalubong sa parents ko. Tuwang-tuwa sila. Medyo gabi na yon, sinabihan na kami dun na matulog si Joel. Around 6 na municipalities ang layo sa amin sa bahay nila. Kaya sila tatay at nanay na nanggaling ang alok na sa bahay na matulog. Sanay makipag-usap sa may edad sa Joel. Pumasok na kami sa room ko. Nang hiram muna siya ng towel at shorts at sando. Nauna siyang naligo. Akala ko wala lang ang gabi na yun. Patuloy pa rin ako na nagsasabi sa isip ko na walang mali siya ang lahat. Ako naman ay naligo. Kila nanay at tatay na CR. Paglabas ko sa banyo, diretso ko sa kwarto ko. Nakita ko siyang naka-underwear lang na nakahiga sa kama ko. Sobra akong nagulat dahil nakalabas ang ulo ng paps niya. Siya ay pinagpala, kabuting oversized, kahit hindi ganun kalaki ang katawan niya. Mukhang lahat ay pinagpala sa kaniyang alaga. Morkon nga, tulog na siya pero may galit na galit sa ibaba niya. Medyo humihilik na siya kaya ingat na ingat ako na tumabi sa kanya. Alam ko hindi matatapos ang gabi na yari ako sa kanya. Maya-maya, nagising siya sabay sabi, hindi daw siya sanay na nakadamit matulog kaya ayun, hinubad na niya ang huli niyang suot. Noon ko nakumpirma may morkon nga, sabay dantay sa akin at pumikit. Ako naman hindi makahinga dahil may tumutusok sa aking sandata. Hold-upper na gifted. Maya-maya pa ay kinapana niya ang paps ko. Bakit daw galit? Bakit daw hindi papalambutin? Yung oras na yon, bumaba siya sa akin. Hinubad ang suot ko at nilantakan ng aking paps. Nauna siyang rumamansa hanggang sa bilang na sikat. At hindi nakaligtas ang aking butas. Hindi ko akalain. Kakainin niya. Napasok ng matagumpay hanggang pumutok sa loob. Hapdi at sarap, nagkahalo-halo na. Mabilis kami nakatulog at madaling araw na nung nagising ako ay pinapanood pala niya akong matulog. Ngumiti at sinabi sa akin,
mahal na daw ako. Mula pa lang daw nung una ko nakita, dati pa raw sa work, nung nag-apply pa lang ako. Sabi pa niya, hindi na ako nawala sa isip niya. Naniwala naman ako dahil kinabukasang Sabado ay sinama ako sa bahay nila. Pinakilala ako sa parents niya at totoo nga ang lahat ng sinasabi niya. Nung araw na yon, nakailang rounds kami. Laging sa loob ang putukan. Pinagluto rin ako ng adobong pork and chicken. Sarap nun. Nung gabi, naulit na naman ang putukan. Wala, halos pahinga. Parang hinete siya. Hindi napapagod. Ako naman ang kabayo. Hinatid ako sa bahay ng Linggo at muli, doon siya natulog. May dala na siyang damit. Kaya Lunes, kasabay ko siyang umuwi. Hanggang sa Martes, nanood naman kami ng sine. Hindi nakaligtas, nakaisa sa sinihan at bago umuwi sa CR naman ng sinihan. Miyerkules, sabay kaming umuwi, hinatid ako at bago siya umalis, umisa na naman sa room ko. Sinabi lang naming may kukunin siya. Huwebes, puro morkong umatikabo, isang quickie sa motel. Nawala na halos ang hapdi, puro langit na lamang lahat. Isang linggong hindi nakakasawa. Biyernes muli, isang linggo na kaming magkakilala. Nagsimula na ang pagguho ng mundo ko. Ang ex kong akala ko nawala na dahil nag-asawa na ang alam sa bahay ay kaibigan ko ay dumalaw. Naunang dumating sa amin si Joel. Nagseselos ang loko. Sabi ko kay Joel siya yung huli kong relasyon, kaya parang magkakasuntukan pa sila. Selos ba yun o parang ewan? Nung gabi na yon, umalis si Joel. Kahit ilang beses kong tawagan na hindi na sumagot. Ganun palang na ghosting. Ganun pala kasakit yun. 1 week na masaya pero 1 year na malungkot at masakit. Madalas ko siyang maalala kaso ayaw na akong kausapin kapag nagkikita kami sa kumpanya. Iniwasan na ako at ang masakit, usap-usapan na bading siya. Pinag-uusapan siya ng lahat ng empleyado, lalo na yung mga lalaki. Pinandirihan siya. Hindi ko alam bakit kumalat yun sa company. Naging sila pala nung bagong hired. Ako pa yung nag-train doon. Yun pala, yun ang bago niya. So ganito ang plano. Ko-close ko yung bago niya. Ang tingin ko nun sa kanya ay ang reyna ng mga higad-higaran. Si ako, oo ako yung pangalan niya sa FB. Kumuha pa sila ng nag-iisang account sa FB. Joel at ako ang pangalan. Nagkagulo na naman sa company. Sila na naman ang pinag-usapan. Nananadya sila lalo. Aagawin ko sana si Joel pero hindi ko na tinuloy. Patong-patong na kasi yung katangahan yun. Tutal, friend ko na yung bago niya, bumarkada ako na kunwari wala kami nakaraan ni Joel. Nakilala kong mabuti si ako. Mabait siya. Sobrang bait. Matangkad, moreno at laging napapako ang tingin ko sa ibaba niya. Mukhang may paimbutido si ako. Nung una, nag-i-enjoy ako kasi nakuha ko sa one night stand si ako. Hindi ko man mabalik si Joel, nakaganti man lang ako. Malay ko bang mas pinagpala si ako. Napakataba at haba ng paps niya. Mas magaling siya. Mahusay, performance level. Na minsan parang napaka-sweet niya. Binibigyan pa ako ng pagkain. Akala ko naman, maaagaw ko siya. Pero mali ako. Hanggang inaya nila ako, confirmed sila nga. Nagsasama na pala ang dalawa. Kuya akala ko magugulo ko sila pero nagkasundo pala sila maging kaming tatlo. As in tatlo. Noon ko lang yun nagawa sa buong buhay ko. Oo, tanga na akong tanga pero nakakapagod na pala masaktan dahil palagi akong bigo. Sa huli, ako ang lumayo sa kanila. Kung sex life lang ang mahalaga, sagana ko sa kanila. Ang di ko matanggap ay may plano pa silang magdagdag ng isa pa. At yung isa na yun plano din man tuhog. Nako, Kuya ito ang pinakamalaking katangahan ko sa buhay. Bago ako lumayo, nagsabi ko na minahal ko na silang dalawa. Na totoo naman, nahulob ang loob ko kay ako. Wala na akong planong sumali sa pangatlo nilang gustong isali sa buhay nila. Habang inaalala ko ito ngayon, Kuya nagkakamot ako ng ulo. Bakit ba nagawa ko lahat yun?
Minahal ko si Joel pero pang isang linggo lang pala siya nang ghosting pa. Si ako naman, alam ko, baka mas lalo kong mahulog sa kanya. Mabuti ang ginawa ko, lumayo at humanap ng bagong trabaho, malayo sa kanila. Ilang taon na nakalipas, si Joel ay nakasabay ko ulit sa seminar. Kasama niya si ako. Sila pa rin, nagkakasundo silang dalawa. Masyado silang open pa rin sa taong willing makitatlo sa kanila. Inaaya na naman ako. May bago daw silang recruit. Mga lokong to, natawa na lang ako. Kinuha ang number ko at nung gabi inad nila ako sa Telegram. Paminsan-minsan nagsesend pa rin sila ng bad videos. Minsan si Joel lang, minsan si ako lang. Minsan silang dalawa, minsan hindi ko na nakilala yung kasama. Tama nga na lumayo ako, kung hindi, baka nasanay ako sa ganun. Remind ko sila palagi na mag-ingat sa sakit. Biyernes nang tayo'y magkakilala. Sabado, tang tayo'y muling nakita. Linggo, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Lunes ay inibig din kita. Martes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Miyerkules, tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng Huwebes, giliw ako iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala ring lahat. Matuto na sana ako mag-isip bago ang lahat. Patuloy na naniniwala at sumusuporta sa iyo, Kuya E. Gumagalang, Yuan. Oy, totoo yung kanta na nilagay niya. Pero binaligtad mo lang yata, no? Biyernes yung inuna mo, no? Baka magtaka sila, bigla akong kumanta tapos mali yung lyrics. Pero yun yung lyrics niya, o Biyernes eh. Naintindihan ko na yun yung kanta. Anyways, maraming salamat, Yuan. Tama yung ginawa mo rin, no? Siyempre baka malulung ka rin dun sa bisyo nila na ginagawa na gusto nila maramihan. So, yun lang, ingat-ingat sana sa sakit. Anyways, maraming salamat sa iyo muli. Napaka-supportive ni Yuan at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusabay. Ang hirap kumanta na nakahiga. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.